I have set the Lord always before me, because he is at my right hand. I shall not be moved. Psalm 16:8. Naoya the Monster Inoue. Laban sa ating kababayan na si Michael Hot and Spicy Dasmariñas. Isang malaking pagkakataon para kay Michael Dasmariñas ang makaharap ang Japanese superstar na si Naoya Inoue. Ito na ang kanyang pagkakataon para makilala at maagaw ang titulo at ang kasikatan na kung ano man ang meron ng Hapon. Pero ano nga ba ang kakayahan ng ating kababayan para itapat sa tinaguriang halimaw ng Japan? Halina't samahan nyo akong talakayin natin ang napipintong bakbakang Naoya Inoue versus Michael Dasmariñas. Pero bago yan ay kung maaari sana paki-like, share, and subscribe para updated ka pag meron tayong bagong videos na i-upload. Si Michael Dasmariñas ay isinilang sa Pili, Camarines Sur sa Bicol, kung saan kilala ang lugar bilang Silly Capital of the Philippines. Kaya naman doon nakuha ang kanyang alias bilang Hot and Spicy ng Philippine Boxing. Hunyo 19 sa Estados Unidos, 20 naman dito sa Pilipinas, taong kasalukuyan. Nakatakda ang pinakamabigat na laban sa buong karera ni Michael Dasmariñas. Kinumpirma nga ito ni Bob Arum na promoter ni Naoya Inoue sa Top Rank Promotion. Kung matatandaan natin na dapat ay si Cuadro Alas ang makakaharap ni Naoya Inoue, pero sa kadahilan ng may pandemyang kinakaharap ang ating mundo kaya ay nakansila ang kanilang bakbakan. Now Inoue switches up and now you see the legs. But sometimes it's big right hand there from Inoue and Malone. Laking dismaya ng mga fans at ni Cuadro Alas nang malaman nilang may bagong kalaban si Naoya Inoue. Yun ay si Jason Maloney. Cut from now Inoue switches up and now you see the legs. But sometimes it's big right hand there from Inoue and Maloney takes it. Hear the thoughts. That shot right Down goes Maloney on a quick counter. Kaya naman ay lumaban muna si Casimero kay Duke Maika ng Ghana. Still, the WBO Bantamweight Champion of the World, John Riel Casimero. Matapos nga ang kanilang mga laban ay hindi pa rin tumigil si Cuadro Alas sa pang-aasar sa The Monster ng Japan. You are a monster? No, you are no monster. You are a Japanese turtle. No monster, man. Subalit ay hindi pa rin naikasa ang kanilang laban dahil ipinag-utos kay Naoya Inoue ng IBF o ng International Boxing Federation na idepensa ang kanyang titulo sa kanyang mandatory challenger. Yan ay sa katauhan ng ating kababayan na si Michael Dasmariñas. Marami nagsasabi na ilalampaso lang daw ito ng Hapon, pero para sa ating mga kababayan ay huwag silang pakasisiguro dahil hindi basta-basta ang malamasong kamao ng Bicolanong si Dasmariñas. Sa anggulong muntik ng mapabagsak ni Nonito Donaire si Naoya Inoue ay posibleng maulit ito ni Dasmariñas sa kanilang napipintong bakbakan. Aminin na natin na malakas talaga ang Hapon at di hamak na mas mabilis sa Pinoy. At pumapangalawa din ito bilang best pound for pound boxer sa buong mundo. Ang maihanay ka sa listahan ng mga yan ay nagsisilbing lisensya para kilalanin bilang isa sa pinakamagaling na fighter sa buong mundo sa naturang palakasan. Kaya naman ito ay isang mabigat na laban o isang oportunidad para kay Michael Dasmariñas.
Ika nga ni Hot and Spicy ay parehas lamang silang may dalawang kamay. Kaya wag nating kagad tusgahan ng ating kababayan. Kung lakas lamang ng suntok ang pag-uusapan ay meron din naman ang ating pambato. Kung meron pamatay na body shots ang Hapon, ay meron din naman ang Bicolanong boksingero. Ang lamang-lamang ng Hapon ay ang bilis at liksi na sana ay magawa ng paraan ang kampo ng ating pambato. Si Michael ay may kartada ngayon na 30 wins with 20 knockouts at 2 talo. At meron itong 60.61% knockout ratio. Southpaw ito na kagaya ng ating pambansang kamao. Ngayon, silipin natin ang malinis na record ng Hapon. What's the hardest you've ever hit anyone? How do you not buy into all the hype about the monster? What do you want to walk away from this game? What must you do to leave your mark? Meron siyang 20 wins with 17 knockouts at wala pang talo. Sa ngayon ay meron siyang mataas na knockout ratio na 85% at isang orthodox stance. Sa huling 10 laban niya ay siyam doon ang naipanalo niya via knockout. Isa lamang ang unanimous decision at ang laban niya na yan ay kay Nonito Donaire, ang unang boksingero na nagpahirap sa kanya. Kung hindi man manalo ang ating kababayan o kahit mabigyan lamang niya ng magandang laban, ang The Monster ng Japan ay tiyak makakakuha pa rin siya ng respeto sa mga boxing fans at kay Naoya Inoue, kagaya ng respeto na natanggap ni Nonito sa pagkatalo niya sa superstar ng Japan. Just the ones that Danair isn't able to read, but he's walking. Yo, kung nag-enjoy kayo sa ating video, paki-like and share. Mag-iwan ka na rin ng comments kung ano man yung saloobin tungkol dyan sa ating video ngayon. Iwanan nyo lang dyan sa comment section. Pwede nyo rin bisitahin ang aking FB page, Marv Sports TV at Pino13.net. Paki-follow na rin dahil marami tayong videos na pwedeng mapanood dyan. Kung gusto nyo naman mag-share ng inyong mga video tungkol sa boxing o sa kahit sa anong sports, pwede kayong sumali o mag-join sa ating FB public group, Marv Sports PH. Maraming salamat sa inyong panonood. Once again, this is Marv Sports TV. God bless and KDL.